May malaking panganib daw po ngayon kay PBBM sa darating na June 12. Noong mayroon mga sangkay. Nako, pag-usapan po natin ito. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Magandang oras po sa inyong lahat. Ito pag-usapan po natin mga sangkay itong may magaganap daw po sa June 12. Nabista daw po ito eh. So, tingnan po natin, alamin po natin kung gaano katotoo ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito na nga mga sangkay. Tingnan po natin to kasi ayan po yung nilabas na information ni Ramon Tulfo, my Tweety bird who attended the meeting in Camp Crame, says the agenda was the plan to storm Malacanang by pro-Sara groups on June 12. Naku. Itataon pa daw po ito mga sangkay dito sa Independence Day. The Philippine National Police has received, nakuha daw po ng PNP ang intelligence report ng plano sa pag-atake sa palasyo. Pangungunahan daw po ito ng isang religious sect. So, isang sekta po ng relihiyon. So, ngayon, itong balita mga sangkay, nagpang-abot na nga po sa mga balitaan. Ito, tingnan po natin. May alingas-ngas daw ng banta sa Malacanang sa June 12 kasabay ng Independence Day. Ang palasyo naman may babala sa mga anilay kampo ng kadiliman. Nasa frontline ng balitang yan si Alexis Ebue. Sa Facebook post ng broadcaster na si Ramon Tulfo, nakakalap daw siya ng impormasyon mula sa isang pulong sa Camp Crame na daragsain ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang Malacanang sa June 12 sakto sa Independence Day. Sabi pa ni Tulfo sa kanyang post, ayon daw sa intelligence report sa PNP ay pangungunahan ito ng isang religious group. Nagpulong daw ang PNP para planuhin ang depensa. Sa isang naunang post, sinabi ng broadcaster na kabilang sa nasabing meeting sa Crame ang lahat ng PNP regional directors. Biglaan daw ang meeting at closed door. Wala raw media, pero nakasama raw sa nasabing pulong si Interior Secretary John Vic Remulla. Nako mga sangkay, totoo kaya ito? basta June 12, sabi doon. So pinaghahandaan daw po mga sangkay kung paano po nila pipigilan yung kung ano man ang malaking protesta na mangyayari sa June 12. Lulusob daw sa Malacanang eh. Anong date na po ngayon mga sangkay? So next, so magiging mga sangkay? Magiging next week na po ito. So magiging matindi itong, kung totoo kung totoo ito, magiging matindi ang pagbabantay po dito ng kapulisan. So ito ay babantayan din po natin mga sangkay kasi alam nyo naman, sa Pilipinas, ang politika po talaga ay napakagulo. Agad itinanggi ng PNP na may kumpirmadong intel kaugnay sa mga kumakalat ng manibanta sa pagdiriwang ng Independence Day. So, tinanggi ng pulis. So, ibig sabihin, hindi ito totoo. Or pwede din mga sangkay, pwede rin, tinanggi nila para po, para hindi magdulot ng mas malawakang suporta pa. Kasi, once na malaman po ito ng mga DDS, halimbawa, kung sila po talaga ito, kasi possible naman sila lang po talaga. Kapag ka nalaman po ito ng mga DDS na totoo, baka sumali sila dyan. Kasi ito, mga sangkay, pangungunahan daw po ng isang malaking relihiyon. So, ano kayang relihiyon ito? May naiisip ba kayong isang sekta o isang religion na kayang gumawa ng ganong klaseng event, mga sangkay? So, sa Friday po ito, next week, no? Kung magkakataon, mga sangkay na magkakatotoo ito, naklang tokwa, malaking gulo ang mangyayari na naman po sa ating bansa. Alam nyo ba, halos weekly. Weekly po, mayroon pong pasabog. Weekly, mayroon pong gulo. Pambihira itong nangyayari sa Pilipinas. May mga nakaplano na raw na deployment kaugnay niyan, pero bilang bahagi ng normal routine exercise ng kapulisan. We have received no validated intelligence regarding any such threats. Okay.
on Independence Day. But we reassure the public that the PNP remains ready and vigilant and fully deployed to ensure the safety and security of all Independence Day celebrations across the country. Bagamat totoong nagkaroon ng pulong kasama ang PNP leadership at ang mga regional director kasama si Secretary Remulla, So totoo. So may punto si May punto itong si Ramon Tulfo. Kaya nga lang, yung information mas malalim pa. Kasi pinag-uusapan na doon kung paano sasalubungin nila itong malaking religious sect. No? Na posible daw pong sumugod daw doon po sa Malacanang. Ayon po dito mga sangkay. hindi raw ito emergency meeting. There's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting, and it's normal and routine exercise of the Secretary's authority of the Philippine National Police to set direction, align priorities, as well as ensure that all the programs and the operations of the PNP are consistent with the administration's peace and order agenda. Naging maanghang naman ang sagot ng Malacanang sa umuugong na pagsugod sa palasyo sakto sa Independence Day. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman daw bago ang ganitong banta. Noon pa raw, gusto na iluklok sa pwesto ang anilay kanilang poon, naghahamon sa kapangyarihan kahit wala pa ang 2028. Dagdag ni Yusek Castro, mandato ng law enforcement agencies na pagtuunan nito ng pansin. Paalala ng Malacanang, mag-ingat daw tayong lahat sa mga tinatawag nitong kampon ng kadiliman. Grabe, kampon ng kadiliman. Nagbabalita mula sa frontline. Okay, so malalaman po natin yan sa June 12 next week. Malalaman po natin yan kung gaano katotoo ito. Basta tayo, kalmado lang po tayo. Ako, lagi ko po itong sinasabi sa lahat ng mga follower natin, yung lahat ng mga taga-suporta po natin na chill lang tayo, huwag tayong papasok sa malaking gulo. No? Huwag tayong papasok sa mga kung anumang kaguluhan sa Pilipinas. Kasi alam nyo, masyado na masalimutang nangyayari mga sangkay. Weekly po, mayroon pong gulo sa ating bansa. Nakakalungkot man, pero ito ay totoong nangyayari. Okay? So ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Guys, comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito po tayo nag-upload mga sangkay ng mga magagandang topic patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman, naku, i-subscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Alright, so ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.